Pero, mga kababayan, no? Siyempre, ang sasabihin ni Pulong, pinupolitika lang sila. Ay, Ang sasabihin ni Pulong, kasi po yung kapatid ko ang ang pinaka malakas para sa 2028 na election. Ganyan na naman ho ang sasabihin yung mga yan, mga bossing. 'Di ba? Paulit-ulit na pinupolitika, paulit-ulit na ganito, ganyan. Tapos wine-weaponize daw ang Kongreso para i-impeach ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Ako ho, pinapaniwalaan ko mga bossing kung bakit napakaagang magsabi ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa 2028 para may maidahilan ho sila doon sa impeachment. Kasi Pebrero ho, mga kababayan, alam naman natin tapos na yung 1-year ban nung unang impeachment ng Vice Presidente. And syempre, nakita nyo naman po, dahil hindi nakakuha ng sagot nung unang impeachment, gigil pa din ang mamamayang Pilipino na malaman ang sagot. Kaya alam nila na merong pangalawang impeachment na papasok. O ngayon, paano nila dadahilan yon? Paano nila pangangatwiranan iyon kung wala naman silang depensa? Sabihin mo, tatakbo ako ng pagka-presidente. So ngayon, dadahilan na nila yon. Nag-announce po kasi ako natatakbo ako sa pagka-presidente sa 2028 No, kaya ngayon, ayan po, kaya pinapa-impeach na nila ako ng mga kalaban. Pero ang totoo, wala pong Marijo, wala pong depensa. Kung may depensa po, dati pa yan sinabi. Di ba? Oh, kung may depensa, dati pa yan sinabi mga bossing. Dati pa yan ipinarinig kay RJ Sese. Di ba? Kung may depensa, yung depensang narinig niya doon sa kampo ni Sara Duterte, yun sana yung mga itinatype niya. Ngayon, wala. Walang ma-type si RJ Sese para maidepensa. Kaya sabi niya, nakaka-excite na lang daw ang impeachment. Lalong babango si Sara dyan. Wait nyo lang. Paano babango? Ano yun? Sasabihin ng taong bayan, uy, naku, humanga ako kay Sara Duterte. Bakit? Kasi wala akong narinig na sagot. Wala akong narinig na depensa niya doon sa tungkol sa confidential funds. Hindi niya kasi naidepensa yung sarili niya doon sa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Ano yung kami? Bobo? Kung kailan kami walang narinig na depensa at wala kaming mga narinig na nakatwiran sa kanila, saka kami maniniwala sa kanila. Sabi ni total tugma naman no? Sabi ko sa iyo, lahat babasahin ko yan. Lahat bubutatain ko yan. Sa proper forum niya lahat sasabihin. Alam mo, pinaka-proper na forum at pinakamagandang forum at malakas na lugar para kay Sara Duterte, taong bayan. Pag nag-live siya at ipaliwanag niya sa taong bayan, lahat ng ito, mga confidential funds, pagbabanta sa buhay kay Madriaga, alam mo, pag napapaniwala niya yung taong bayan, diyan, maniniwala ako, lalakas si Sara Duterte lalo. Sandali, nakalimutan ko magpasalamat kay Maria Santos. Salamat po sa inyong super sticker, Maria Santos. Lumagpas, ayan. Di ba? Pinaka malakas na lugar kung saan i-discuss ni Sara Duterte yan sa taong bayan. Kasi magiging kakampi niya yan. Di ba? Kasi like example, ako na lang. Nanonood ako kay Sara Duterte, Vice Presidente. Dinidiscuss niya yung paliwanag niya sa mga confidential funds, etc. Sa lahat ng issue niya. Ay, oo nga, tama si Vice Presidente, Oo nga, Hindi niya talaga pinagbantaan yung buhay ng Pangulo. Oo nga. Mga boss, wag kayong magagalit sa akin Kailangan this time i-depend o ipagtanggol ko ang Vice Presidente. Kasi nalinawan na ako doon sa kanyang paliwanag
na hindi niya kinupit, hindi ninakaw, hindi nilustay o yung pera. O isa na ako na di ngayon siyempre sa 1,300 na nanonood, ipapaliwanag ko, explain. Kung makailang mga tao mapagpaliwanagan ko at maintindihan, di dadami. Taong bayan ang baback up kay Sara Duterte. Anong proper forum, proper forum? Ito ang pinakamalakas niya na lugar para maging backup niya at maging kakampi niya ang taong bayan. Ganon. Alam mo kung bakit kayo pinapaniwala diyan sa mga proper forum, diyan sa mga impeachment, no? Kasi baka makalusot na ang gawin nila kagaya nung last year na baka may maidahilan sila, may magawa na naman silang kagaya nung pag-dribble ng impeachment hanggang sa na-archive na lang, hanggang sa hindi na natuloy. Yun ang hinihintay nila. Kung sakaling makakuha sila ng maipamlulusot doon at hindi na umubra, sasabihin na naman sa inyo ni Sara Duterte, kasi last year sinabi niya yan na nung medyo naka-archive na, alam niyo po, inihintay ko nga. Ready na ako magsabi kung ano yung depensa namin, kung ano yung namin, paliwanag namin Biglang ganon. Di ba? Biglang ganon. Pag nakakita na naman sila ng ipangsasapal para hindi matuloy ang impeachment, wala na naman yan. No, hindi na naman matutuloy. Wala na naman kayong maririnig na depensa. Ganyan lang yan. Nako naman. Hindi kami DDS, kaya naintindihan namin yan. Tuloy natin. Ito, si Beatrix Luistro, mga bossing, hindi sang-ayon kay Paulo Duterte na wine-weaponize daw po yung Kongreso. I totally disagree to that, no? Sapagkat if there are no impeachment complaints, of course there will be no reason to proceed to impeachment proceeding. Let us not forget that the reason for the Kapag natuloy ang impeachment na yan at nanalo si Sara Duterte, na ipagtanggol niya yung sarili niya, no? Hindi, sagutin ko. Isa na lang, pasensya na kayo, no? Mahilig ako sumagot kasi, kaso boss, may counter ang mga attorney ni Sara. May outcome lang ba yun? Baka matigil ulit yung impeachment ngayon. Diyan na lang kayo pinapaasa. Di ba? Yung maipatigil. Pero kung ako, supporter ako ni Sara Duterte, alam nyo, matutuwa ako kapag natigil, nahinto, na-stop yung impeachment kasi naipaliwanag ng kampo ni Sara Duterte yung kung bakit hindi dapat siya ma-impeach.